maril sa pagkakaloob ng tulong sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo at maging doon sa tatamaan ng bagyo o LPA ngayon sa Mindanao. Makakausap po natin sa linya ng telepono si DSWD Assistant Secretary Milo Goodmali. Magandang tanghali po, sir. Yes, magandang tanghali po. Opo, Assistant Secretary, gaano po kahanda ng inyong ahensya para po dun sa pagbibigay tulong sa mga posible pong maapektuhan nung isa na naman pong sama ng panahon na mataan po dyan sa Mindanao? Well, tuloy-tuloy pa rin ang ating relief operations doon. Anong kasagsagan ng Typhoon Pablo. Medyo matagalan itong ating relief operations kasi napakalaki yung damage at saka marami yung mga tao na napiktuhan. Asek, nabanggit niyo po medyo malaki po yung damage na naging epekto po dyan sa mga kababayan po natin, lalo-lalo na po dyan sa Davao Oriental at maging sa Compostela Valley. Ano na po yung kahandaan po na ginagawa po ng ating ahensya sa ngayon na meron pong sama ng panahon na naman na nagbabanta dyan sa bahaging yan? Well, dahil dito sa paubanta na ng masamang panahon, yung aming mga tauhan ngayon doon sa Davao Oriental at saka sa Compostela Valley, kasama na dyan ang Caraga, ay nag-coordinate closely ng aming mga local government units na yung mga matatmaan na mga lugar ay talagang pinagsabihan na namin yung mga tao na mag-evacuate doon sa mga safety ng mga lugar para hindi na maulit yung nangyari sa Typhoon Pablo. Sir, karamihan po rin sa mga nabiktima po ng Bagyong Pablo ay nawalan po ng kanilang mga tirahan at nagtayo po tayo ng pansamantalang matutuluyan ng mga tao. Sa ngayon po, sir, bukod po dun sa relief goods po, ano pa po yung ipagkakaloob po natin na tulong sa kanila? Tama yun, maliban doon sa mga pagkain na binibigay natin sa mga nasalanta ng bagyo, nagbigay din tayo ng mga shelter assistance doon sa mga nasalanta. Dalawa yung ating binibigay pansamantala. Unang-una yung emergency shelter. Nagbigay tayo ng mga plastic sheeting para lang meron silang magamit na pang temporary na bubong doon sa mga bahay na nakatayo pa. Yung iba naman na talagang nasira yung mga buong kabahayan at walang malilipatan na evacuation center, nagtayo ang DSWD doon ng mga bunk houses. Meron nang natapos at ito ay tinutuluyan ngayon ng mga biktima ng typhoon. Sir, alam din po natin na malaki po yung pondong nakalaan po para sa mga biktima po ng kalamidad. Sa ngayon po, meron po bang sapat na ipapamahaging relief goods at meron pa po ba tayong nakukuhang tulong mula po sa iba't ibang ahensya po ng pamahalaan? Opo, tulong-tulong ito sa buong pamahalaan, national, local at saka meron tayo mga partners, UN partners na tumutulong din sa atin sa pagbigay ng mga tulong doon sa Davao regions including yung Caraga. Okay, panghuli na lang po, Asek, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po may paparating na naman pong bagong bagyo po na kung sakali pong mabuo ay magiging bagyo doon po sa ating mga kababayan dyan po lalo na sa Davao Oriental at Compostela Valley. Opo, sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao, lalo na sa Davao at saka sa Caraga, meron na namang namumuong masamang panahon. Ito ay magdudulot ng pagulan at ito din ay magresulta ng pagbaha at saka mayroong mga landslides. Pakiusap natin, makipag-coordinate tayo sa ating mga local government units officials para makapaghanda at kung kailangan na mayroong pre-evacuation ang mga tao para hindi na natin maulit yung mga nangyari noong Typhoon Pablo na maraming namamatay. Alright, well said po. Maraming salamat po at magandang hapon po muli si DSWD Assistant Secretary Milo Goodmali.